forced to provide sexual services to this so-called Son of God. Ang pakikipagtalik daw kay Apollo Quiboloy ay paraan ng pagsasamba sa Ama at pagsasakripisyo ng sarili para sa dakilang manlilikha. Tinulak namin ang pagdinig na ito dahil sa kwento ng mga batang puslit na sapilitang pinapalimos sa kalsada at hindi pinapag-aral para makabili ng helicopter, mamahaling sasakyan, malalaking bahay sa iba't ibang bansa, ang self-proclaimed Son of God. Hindi po ito katanggap-tanggap sa amin. Coming on the heels of the Senyor Aguila investigation, mahalaga din sa amin na siyasatin. May pagkukulang ba ang ating batas at tila hindi napaparusahan ang mga leader ng mga religious organizations na nagtatago sa balot ng religious freedom para pagtakba ng tahindik-hindik na mga kasamaan? Are our rape laws sufficient to navigate the gray area of consent, sexual agency, and religious freedom? Are our labor laws sufficient to address the situation of religious volunteers na sapilitang pinagtatrabaho at pinagkakaitan ng mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig? Ngayon po, nandito na sa harap natin si Apollo Quiboloy. Pilit na iniwasan ang Senado kung ano-anong kondisyones ang ginawa para hindi harapin ang ating pagdinig. 50 security personnel, private jet, 5-star hotel at iba pa. Pinarali pa ang mga tagasunod at binuli ang mga witnesses namin sa social media. Ngayon po, nandito na po kayo. Bumabagyo man, ay magkaharap na po tayong lahat. Today, Mr. Quiboloy, your victims will confront whom they believe to be their abuser. Wag po kayong mag-alala. You will also be given an opportunity to reply. Today, mga kasama, dear colleagues, sama-sama tayong matututo, maglalagom, magwawasto, at pinakamahalaga, maghihilom. We will all heal. At this point, pagdating po ni Majority Leader, mag-opening statement din sila. At sa ngayon, may I request our Committee Secretary to recognize the resource persons and administer the oath to those who are here for the first time. At ganito po ang ating daloy, ladies and gentlemen. Today is about the victim survivors. Matagal nang pinatahimik, matagal na tinakot. Ngayon po ay bibigyan natin sila ng puwang magsalita. Mayroon din po tayo mga witnesses dito na minsan nang nagpakita sa ating hearing. Para sa kanilang kaligtasan ay gumamit po sila ng ibang pangalan. Kung ano-ano ang nadinig galing sa mga taga-KOJC. Kesyo daw, duwag, ayaw magpakita ng mukha. Ngayon po, magpapakita na ng mukha at buong pagkakilanlan sina Yulia Tartova, na kilalang alias Sofia, Edward Ablaza Masayon, na kilalang alias Jackson, at Joar Martinet Olimba, na kilalang alias Jerome. So, Comsec, pakikilalanin muna yung ating resource persons at panumpain yung hindi pa nakapag-sumpa.